Pagpalang umaga po sa ating lahat at welcome na ulit sa ating daily morning devotional. Puri ng Panginoon sa kanyang kabutihan ng pinagkaloob sa atin ang panahon na sa ating pag-aaral na nawa atin po itong maintindihan. Nasa book po ng In Heavenly Places, devotional book ni Sister Ellen White, entitled How Much Does God Love Us? So, ilang beses po ba tayong minahal ng Diyos? It's February 21. I in them and thou in me, that they may be made perfect in one, and that the world may know that thou hast sent me and hast loved them as thou hast loved me. So sa John 17:23 mga kapatid, kinakailangan malaman at makilala natin ang nagpadala kay Kristo, na kung saan kapag makikilala natin siya, ay gagawin niya tayong perpekto sa kanyang sarili. At kapag nalaman na ng mundo, o nalaman na natin ang katotohanan, kinakailangan din natin ibahagi ito sa mundo, na sino ang Diyos na nagmahal sa atin at ibinigay ang kanyang sarili para sa atin. It seems almost too good to believe that the Father can and does love any member of the human family as He loved His Son. So kinakailangan din nating mapagtanto sa ating buhay at maniwala sa Ama na kung saan siya ay nagmahal sa bawat miyembro ng pamilya ng tao, na minahal niya dahil isinend niya o pinadala niya sa atin ang kanyang kaisa-isang anak. But we have the assurance that He does, and this assurance should bring joy to every heart, awakening the highest reverence and calling forth unspeakable gratitude. God's love is not uncertain and unreal, but a living reality. Mapapansin din natin na kinakailangan na yung ating pakikipag-ugnayan sa Panginoon ay nagbibigay ng kagalakan sa bawat puso ng tao at nagpapagising sa pinakamataas na kapurihan at katawagan na nagbibigay kadakilaan sa ating Panginoon. At nagsasaad din dito na ang Diyos ay ibinagkakaloob niya ang kanyang pag-ibig hindi sa pamamagitan ng kanyang sarili, kundi sa pamamagitan ng kanyang hindi sa pamamagitan ng mga bagay sa mundo, kundi sa pamamagitan ng kanyang buhay sa atin. Ito yung kinakailangan kapag tayo ay nagmamahal sa Panginoon. Kinakailangan nilalakaran natin ito o nilalakaran natin ang katotohanan na ating nalalaman. Dahil ito po yung simbolo o ating ko-cooperate po tayo sa pag-ibig na pinagkaloob niya sa atin. At ang ating pagsunod sa Kanya ay bunga lamang ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. The Creator of all worlds proposes to love those who believe in His only begotten Son as their personal Savior, even as He loves His Son, even here and now His gracious favor and bestow upon us to this marvelous extent. So mapapansin din natin na ang ating mahilikha ay binigay ang mundo para sa atin dahil sa pagmamahal niya sa atin. Kapag tayo ay nananampalataya at naniwala sa kanyang kaisa-isang anak na tatanggapin natin siya na bilang personal tagapagligtas, tayo ay kanyang mamahalin. At hindi lang sa pagmamahal, kundi binibigay niya din ang lahat ng ating pangangailangan. Kahit ngayon, kahit na tayo ay makasalanan mga kapatid, kapag inamin natin ang ating mga kasalanan, makakatanggap tayo ng pagpapala ng Panginoon. At manampalataya lamang tayo na pinatawad tayo dahil lahat ng tao sa mundo ay nagkakamali, nagkakasala mga kapatid. Kaya kinakailangan natin ng tagapagligtas. Kinakailangan natin si Kristo na siya ang magiging katuwang natin sa buhay. Siya ang ating masusumbungan sa lahat ng ating problema. At kinakailangan lamang na ang ating mga isip ay nakatuon sa Kanya. Much as He has promised us for the life to come, He also bestows princely gifts upon us in this life. And as subject of His grace, He would have us enjoy everything that will ennoble, expand, and elevate our characters. It is His design to fit us for the heavenly courts above. So pinapapansin din natin na inihahanda tayo ng Panginoon dito sa mundo. Pinagkakalooban niya tayo ng mga mararaming pagpapala dito sa temporaryong mga bagay. Dahil ang pangako ng Panginoon na kapag nakatanggap ka ng mga pagpapala dito sa mundo, ibahagi mo sa iba at mag-ipon tayo ng mga pagpapala sa langit. At ang kanyang pangako ay pagkakaloob niya sa atin yung pawalang hanggan. Dahil dito mga kapatid sa ating buhay sa mundo ay dumadaan lamang tayo. Ano yung mga ginagawa natin dito? Nagpa-practice lang po tayo paano i-build ang ating karakter sa Panginoon. Paano tayo makatayo sa mga huling araw. Hindi po tayo makakatayo mga kapatid kapag nagsasalig lang man tayo sa ating sariling kakayahan. Bagkus sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig sa atin at ang kanyang biyaya ay pinagkaloob sa atin, bibigyan niya tayo ng ehemplo. At ipinagkaloob ang lahat ng mga bagay sa mundo upang ma-design niya tayo at upang ma-fit
upang maging kaaya-aya tayo at makapaghanda tayo sa korte ng mga langit. Kaya nawa ay hindi po masasayang ang ating mga pagsisikap, at higit sa lahat hindi rin masasayang yung mga pagsisikap ng ating Panginoon sa atin. Dahil kapag na-realize na natin sa ating buhay na ang pag-ibig ng Panginoon ay napaka-bless at napaka-ganda, na kapag ito'y nakatikim na ang mga tao sa pag-ibig ng Panginoon, sa bawat bagay na kanyang natatanggap ay may kasabwat ito na kagalakan sa kanyang mga puso. At may expand ang kanyang kagalakan at ang kanyang kaunawaan sa katotohanan. Those who live in close fellowship with Christ will be promoted by Him to positions of trust. The servant who does the best he can for his master is admitted to familiar intercourse with one whose commands he loves to obey. So, kapag tayo ay nabuhay sa pakikipag-ugnayan kay Kristo, mapopromote natin sa ating buhay, sa ating pananampalataya, ang karakter ng ating Panginoon. Kapag tayo bilang mga sumusunod sa Panginoon, kinakailangan natin gawin ang the best effort natin para sa kanyang gawain. At kapag meron na tayo nito, sa dahan-dahan mga kapatid, tayo ay lumalakad sa katwiran ni Kristo, mapapansin din natin na may kakaibang kasiyahan, kagalakan, katuwaan, kapahingahan sa ating mga puso, na tayo ay umiibig sa Kanya. Dahil love works by faith, and by faith works by love, and purify the soul. In the faithful discharge of duty, we may become one with Christ, for those who are obeying God's commands may speak to Him freely. So, kapag tayo ay magiging tapat sa ating mga buhay, sa ating mga gawain sa Panginoon, magiging kaisa tayo ni Kristo, at Siya ang gagawa para sa atin. At lahat ng sumusunod sa Diyos at tumutupad sa Kanyang mga kautusan ay makakapagsalita ng kanilang mga gusto at hangarin sa Panginoon, at ipagkakaloob ito ng Panginoon according sa Kanyang willingness, according sa kalooban ng Kanyang Ama. The one who talks most familiarly with his divine leader has the most exalted conception of his greatness and is the most obedient to his commands. So kapag ang isang tao ay laging nakikipagkausap sa Panginoon, magiging familiar na siya sa Diyos, mas makikilala niya ang nature ni Christ, mga kapatid. Mas makikilala niya ang kanyang kabanalan, ang kanyang salita. Mapapansin din natin, maa-adapt din natin sa ating buhay kapag siya ang ating kausap parati. Hindi lang ang haba-haba ng ating pakikipag-usap sa ating kapwa, kundi kinakailangan na ang ating mas marami tayong time na makausapin ang ating Panginoon, isumbong ang lahat ng ating kapighatian dahil nakakaalam siya sa pinakadulo at pinakailalim ng ating mga puso. At kapag isinumbong na natin sa Kanya, ipinasa Diyos na natin ang lahat ng mga problema, bibigyan niya tayo ng kagalakan sa ating mga puso at kaginhawaan sa ating buhay. At ito ang simbolo, kaya tayo ay bibigyan niya rin tayo ng kakayahan na sumunod sa Kanyang mga kautusan. In the life of men, things sacred and secular are to be done, some in business lines, some in the ministry of the word, and some in the various trades. But when a man gives himself to Christ and loves God with a whole heart, mind, soul, and strength, he serves with a devotion that takes his whole being. So kapag tayo ay nabubuhay dito sa mundo, at nakipag-ugnayan tayo kay Kristo, kahit saan man tayong dako na trabaho, may negosyo man tayo, nag-aaral ba tayo ng salita ng Panginoon, sa lahat ng bagay o sa lahat ng lugar na pinagkaloob ng Panginoon sa atin, o saan niya man tayo dalhin, kinakailangan na ating ibigay ang ating sarili kay Kristo. At kapag na-feel na natin ang pagmamahal ng ating Panginoon, ang ating pag-iisip at ang ating kaluluwa at ang ating lakas ay magiging itong kabahagi ng Kanyang gawain, at gagamitin niya tayo sa lahat ng aspeto ng ministry, na kung saan man tayo dadali ng Panginoon, gagamitin niya tayo upang ikalalago ng Kanyang gawain, at mapapabilis ang pagtatapos nito, at maraming mga kaluluwa ang maipadadala o madadala sa paanan ng ating Panginoon. He recognizes the ownership of His powers and the ownership of Himself. This consecration invests his whole life with a sacredness which makes him gentle, kind, and courteous. His every act is a consecrated act. He is under Christ, being trained for the higher grade above. So tayo dito sa mundo ay nagpa-practice lamang, nagsasanay tayo kung paano tayo maging kagaya ni Kristo, mga kapatid.
tayo ay mga pag-aari ng ating Panginoon. Lahat ng pagpapala at kapangyarihan na kung paano tayo sumunod at magpakumbaba sa Kanya ay ipinagkaloob sa atin. At kahit ang pagsisisi ay Kanya din kaloob. Kaya habang tayo ay nakikipagtalaga sa Panginoon at ating iniipon ang ating mga buhay, ang lahat ng meron sa atin, ating iniipon sa mga makalangit na bagay, ginagamit natin ito, buong buhay natin, ginagamit natin sa pagseserve sa Panginoon. Ito ay isang sagradong gawain, mga kapatid. Kaya maging aware po tayo, kinakailangan maging tapat po tayo sa mga maliliit na bagay upang hindi po tayo magkasala sa Kanya. Upang makamit din natin ang pagkamalumanay ni Kristo, ang Kanyang kabaitan at ang Kanyang pagpakumbabang loob. At sa bawat kilos natin ay maging isang katanggap-tanggap sa Kanya. At tayo ay nasa ilalim ni Kristo bilang mga nagsasanay para sa pinakamataas na aspeto, o naghahanda lamang tayo dito upang makamit natin ang higher grade above, which is sa langit, mga kapatid. Continue pa rin yung pag-aaral at pagsasanay natin kung paano tayo maging kagaya ni Kristo. Sa pag-aaral natin ngayong umagang ito, na napapansin natin na ilang beses ba tayo minahal ng Diyos? Grabe yung Kanyang sakripisyo sa atin. Grabe yung pagpapala na pinagkaloob niya sa atin. Ano yung maihahatid natin sa Kanya? At ano ang ating gagawin o magagawa sa mga bagay na iyang pinagkaloob sa atin? Binibigyan niya tayo ng lahat ng bagay. Paano natin ito gagamitin sa Kanyang gawain? So nawa, lahat ng buong lahat ng meron sa atin ay gamitin natin sa ikalalago ng Kanyang gawain. Higit sa lahat, ang ating mga puso, mga kapatid. Kapag binigay na natin ang ating puso, ang ating buhay sa Kanya, lahat ng mga bagay na ito ay dadagdag na lamang. Ang importante, mga kapatid, mapabanal tayo ng Kanyang mga salita. Ang ating pag-iisip ay nakatuon lamang sa Kanya dahil Siya ang nagmamay-ari sa atin. Nilikha niya tayo, iniligtas niya tayo upang maging katanggap-tanggap tayo sa Kanyang harapan. Nawa sa umagang ito ay makapulot tayo ng lesson na dahil sa pagmamahal ng Panginoon, nabubuhay tayo ngayon, at dahil sa Kanyang pagmamahal din, mabubuhay din tayo sa mga huling araw, sa Kanyang pagparito, na magiging isa tayong kamanggagawa ng Panginoon dito, at higit sa lahat, magiging Kanya tayong mga pag-aari doon sa mga langit na sanktuaryo. Pagpalain tayong lahat, at God bless po sa ating lahat.